Philippines are very very polished outfit, and they play a very structured offense and very big, very physical. So gigil na gigil ang mga Tall Blacks matapos nga mga idol talunin sila ng ating Gilas Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon nung nakarang second window ng FIBA Asia Cup. Matatandaan na sa Pilipinas ginanap ang naging sagupaan ng dalawang national teams na ito at sa harap mismo ng libo-libong mga Pinoy basketball fans ay nagawang talunin ng tropa nitong si Coach Tim Cone, itong New Zealand. Pero bago tayo magpatuloy ay shoutout muna natin itong ating kaibigan si Super Chris TV. Salamat idol sa pagtutok dito sa ating munting channel. At sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, pakiclick naman ang like button at pasubscribe na rin kung ngayon ka lang napasyal dito sa Maestro Coach TV. Usap-usapan ngayon ang mga post nitong New Zealand sa social media kung saan ay sinabi nila na sold out na ang mga tiket sa muling paghaharap nila kalaban itong ating national team na Gilas Pilipinas sa darating na February window. Pagpapatunay lamang ito mga idol na hindi lang mga players nitong New Zealand ang nanggigigil na makabawi kundi maging ang kanilang mga fans. Well, hindi natin sila masisi dahil malamang ay nasagasaan ang ego ng mga ito. Itong mga Kiwi gawa ng hindi nila inakala na matatalo sila ng ating Gilas Pilipinas na dati-rati ay tinatambakan lamang nila. Base kasi sa obserbasyon ng mga basketball observers ay nasobrahan ng tiwala sa sarili itong mga Kiwi na ito at mukhang hindi nila sineryoso ang naging performance ng Gilas Pilipinas noon sa nagdaang Olympic qualifying tournament. Malamang inakala ng mga ito na tsamba lamang ang pagkapanalo natin sa world number 6 na Latvia. Isama na rin natin ang ginawa nating pagpapahirap sa national team naman ng Georgia na nagresulta ng hindi nila pagpasok sa Paris Olympics. Mukhang hindi rin sineryoso talaga ng New Zealand na sa nagdaang Asian Games ay nagawa nating talunin ng China para angkinin ang gintong medalya na matagal-tagal na ring inaasam ng bansang Pilipinas. Well, lahat ng pagbabaliwalang ito ng mga Kiwi ay labis nilang pinagsisihan ngayon dahil naisama tuloy sila sa humahaba ngayong listahan ng Gilas Pilipinas na nasisilat mula nang ito ay si Coach Tim Cone na ang nagmamando. Pero tila hindi natitinag ang mga ito at parang ipinagkakalat pa nila sa social media ngayon na para bang tsamba din lang ang pagkapanalo natin sa kanila. Webster checked defensively there by Anderson. Nice contested shot, but Webster able to knock it down. Webster right here, good move. Obviously, EuroLeague gets a lot of press, but with our season being so short, a lot of these guys who are borderline NBA players. Matatandaan din na maging itong kanilang key player na si Corey Webster ay hindi rin makamove on at nagkalat pa nga ito sa kanyang mga posts sa social media na sila daw ay biktima ng isang cooking show at home. Ibig sabihin, niluto ng mga referee ang laro kaya sila natalo. Pero kinalaunan ay binura din niya ito dahil umapaw agad ang restback, ang sandamakmak na reply ng mga Pinoy netizens. At kinalaunan ay sila pang may gana na wag na daw magko-comment ang mga Pilipino sa official website ng New Zealand Basketball National Team. Well, ang ganitong mga komento ng New Zealand ay nagpapakita lamang na talagang minalit nila ang Pilipinas bago pa man nagsimulang laban. Kaya ang naging resulta ay hirap silang makamove on ngayon sa kanilang naging pagkatalo. Sa kabilang banda ay may mga ilang Pinoy fans naman, kung fans nga ba silang maituturing, na nagsasabi na wag daw tayong matuwa sa naging panalo ng Gilas dahil mahinang version daw ng New Zealand ang ating nakainkwentro sa nagdaang window. Well, kung iisipin nating mabuti, ay hindi naman talaga magpapadala ng tropa ang isang national team sa isang official FIBA sanction tournament, lalo na at Asian qualification para sa FIBA Asia Cup ang nakataya dito. Nagkataon lang na nagkaroon ng malaking balasahan sa kanilang lineup, kasama na ang mga coaching staff nito. Kaya tila nagbago ang mukha ng mga Kiwi na nakaharap natin. Pero kung tutuusin, maging itong ating national team mismo ay hindi pa naman ito talaga yung pinakamalakas na possible lineup natin. Tandaan natin na maging itong si Edu ay wala pa sa ating lineup. Kasama na rin ang iba pang mga prospects na maaari pang magpalakas sa ating pambansang koponan. We haven't seen our best team yet. And yet, we've been able to beat the number 6 and the number 22. So we're still trying to see exactly, where we can go and how far we can go. Pero ngayon na nangyari na ang bangungot sa mga Kiwi
Heto at sa wakas ay pinagtutuunan na nila ng pansin itong ating national team. Sa katunayan, maging isa sa kanilang mga NBA players na si Steven Adams ay nagpahayag na rin na willing siyang magbalik sa kanilang lineup. Makabawi lamang dito sa ating Gilas, Pilipinas. Pag nagkataon ay mapapalaban ng husto ang ating mga big man gaya ni Nakay Soto at Junmar Fajardo. Well, aminin natin na for sure ay itotodo nitong New Zealand ang kanilang best lineup sa rematch natin sa kanila sa paparating na February window. Pero sa ganda ngayon ng inilalaro at malaking pagbabago sa mga galaw nitong si Kai at maging itong si Junmar ay tiwala pa rin ang marami na kaya pa rin nating pumalag sa mga ito. Ang panalangin na lang natin ay wag naman sana na ma-injury sino man kina Kai at Junmar. Kaya dahil sa tila paninindak ng mga Kiwi sa atin ay lalo namang lumalakas ngayon ang panawagan na sana ay bilisan na rin na makabalik sa lineup itong si Edu at malay natin ay maihabol pa itong si Kentin Miliora Brown upang matapatan natin ang hamon nitong New Zealand. Pero honestly, kahit mabawian pa tayo ng mga tall blocks na ito, ay proud pa rin tayo sa ating national team. Dahil on the bigger picture, ika nga, ay hindi pa naman ito ang final execution ng programa nitong si Coach Tim Cone at ng SBP. Sabi nga nitong si Coach Tim Cone ay we have not seen the final Gilas yet. Tandaan natin na kailan lang naman itinalaga ng SBP itong si Coach Tim Cone sa ating national team. Sa katunayan ay nasa restructuring stage pa lang ang ating Gilas, Pilipinas. Sa katunayan maging sa pamunuan ng SBP o Samahan ng Basketball ng Pilipinas ay mapapansin din ang malaking pagbabago. Una nang idinagdag dito itong si Miss Erica D bilang bagong SBP Director at kamakailan ay ibinalik din itong si Al Francis Chua bilang Project Director. Liban dyan ay napapabalita din na maging ang presidente nito itong si Al Panlilio ay baka magretiro na rin balang araw at asahan natin na malamang sa malamang ay isang taga SMC na rin ang ipapalit dito. Well, asahan na natin ang mga pagbabagong ito dahil unti-unti ay nagkakaroon na ng transition from MVP Group of Companies to SMC Group. In fairness dito sa SMC ay malalim ang affiliation nito sa ating Philippine Basketball mula pa sa panahon nitong si Danding Coangco. Kaya't marami ang optimistic o positibo ang pananaw na marami pa tayong aasahan sa pagbabago sa ating national team kung saan ay inaasahan ng lahat na in the near future ay makikita natin ang mas malakas pang version ng ating Gilas, Pilipinas. Ikaw naman idol, naniniwala at tiwala ka rin ba na kayang-kaya pa rin nating talunin sa ikalawang pagkakataon itong New Zealand? Ano naman masasabi mo sa mapanghamong komento at panggigigil sa atin ng mga tall blocks na ito? I-comment mo lang yan sa ibaba idol at doon ituloy natin ang ating masarap na kwentuhan. Ingat and God bless!